ang desire ng tao for guidance is universal. Gaano ka man kayaman o katalino, naniniwala ako, lahat tayo kailangan natin ng guidance. Naniniwala ako, lahat tayo nang hihingi sa Diyos ng direksyon, ano ba ang dapat kong gawin. At hindi ko po alam kung napansin ninyo, na yung kultura natin, hinahangaan ng mga edukado. Hinahangaan natin yung mga taong matatalino, lalo na kapag nanghihingi tayo ng mga advices sa mga desisyon na gagawin natin. Naniniwala ba kayo dyan? Kasi di ba kapag meron kang bagay na hindi alam, may bagay kang gustong alamin, naghahanap ka ng taong mas marunong sa'yo, naghahanap ka ng taong mas may experience sa'yo, para makakuha ka ng wisdom dun sa step or decision na gagawin mo sa iyong buhay. Unfortunately, hindi naman lahat. Minsan, yung mga advices at wisdom na ito na galing sa tao is usually man-centered din. Nakasentro sa tao. At kapag nakasentro sa tao ang wisdom, usually naglilid ito sa catastrophe. Bakit to? Ang wisdom ng tao laging questionable, imperfect, at unsound. Mas maganda pa rin yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. To the point na minsan, out of our desperation, kinonsult na natin ang kung sino-sino at kung ano-ano. Nagpunta ka na sa mga medium, nagpunta ka sa mga manghuhula, at lahat ng mga avenue, pati mangkukulam, sinama mo na. Para makahanap ka ng avenue na alam mo namang ipinagbawal ng ating Panginoon. Nagtitiwala ka na sa pagtaya mo sa loto, bigla kang yayaman. Tumaya ka sa mga slot machine, pati genie in a bottle, pinaniwalaan mo na rin sa pag-asa na ito'y makapagpabago ng takbo ng iyong buhay. Bakit? Ang totoo lang, kailangan natin ng guidance. Kailangan natin ng somebody na magtuturo sa atin ano ang susunod na desisyon at ano ang susunod na hakbang na gagawin ko para ma-maximize ko yung buhay na pinagbayaran ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. In fact, ang sabi ng scripture sa John 14 verse 6, si Jesus lamang po ang tanging daan para tayo'y makapunta sa Ama. Siya lamang po ang daan upang ma-experience natin ang lahat ng bagay na pinagbayaran ng ating Panginoon. Ang sabi ng John 14:6, Jesus told him, Jesus answered and said to us, I am the way, Jesus said. I am the truth and I am the life and no one can come to the Father except through me. Ibig sabihin, anuman ang iyong magiging desisyon at gagawin, mula sa oras ng iyong kapanganakan hanggang sa oras ng iyong kamatayan, ay napaka-critical po sa iyong buhay. Kailangan may linaw. Everybody say, malinaw. Hindi yan katulad nyo, malabo. Kailangan may linaw. You have to live with clarity. Kasi kapag ang buhay mo ay merong kaliwanagan, mas magiging secured at determined ka sa iyong mga susunod na magiging desisyon. In fact, living without clarity is one of the most unwise decision that you'll ever do. Amen? Kapag walang clarity, ang iyong buhay, hindi malinaw ang iyong patutunguhan, talaga isa yan sa pinaka-unwise na pwede mong gawin sa iyong buhay. Kaya lagi nating ina-advocate at lagi ko sinasabi, maging intentional po tayo na magtanong sa Panginoon, Lord, ano ang susunod na hakbang na gagawin ko para maranasan ko lahat ng ipinangako mo? Kailan po ang huling beses na nanalangin kayong, Lord, show me the way. Lord, keep me from making a mistake. Lord, supply words into my mouth. Lord, show me my assignment. Lord, give me the wisdom to choose the right thing. Lord, clear the path. Nagtanong na ba kayo kay Lord, mag-a-abroad nga ba talaga ako o hindi? Panahon na ba para ako'y magpakasal? O itong akin to, lolokohin lang din ako. Bakit mga kapatid? Because merong wisdom ang Diyos na kailangan ng bawat isa sa atin. God has a wisdom that each and every one of us need. He has guidance, He has direction na ang bawat isa sa atin kailangan. May nakikita po ang Diyos na hindi nyo nakikita, whether you believe it or not. Kaya nga si Solomon, nung tinanong siya ng ating Panginoon, what do you want? Do you want riches? Do you want honor? Ang sabi ni Solomon, one of the wisest person na kinukonsider ng scripture, sabi niya, Lord, I don't want riches. I don't want honor. I just want wisdom. In fact, ang Hebrew word ng wisdom, listening heart. Somebody asked me before, Pastor, ang puso ba nakakarinig? Hindi. Pero dapat ang puso nakikinig. Ang gulo, di ba? Pero ganun talaga. You have to have a listening heart. Puso na matalino at marunong makinig. Tignan nyo to. Napansin nyo ba yung salitang heart? Yung heart. H-E-A-R-T. Heart. Nandun yung salitang hear.
Kasi dapat ang puso marunong makinig. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ba ang puso mo? Think about it. It makes sense na kung kulang ka sa kaalaman, humingi ka sa isang tao na mas marunong sa iyo. It just makes sense na kung hindi mo naiintindihan, matuto ka magtanong. Kung kulang ka sa experience, humanap ka ng somebody na mas may experience sa iyo. At kung kulang ka sa wisdom, humingi ka sa Diyos na supplier ng wisdom na meron tayo. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Trust the Lord with all your heart. There you go. In fact, ang Hebrew word doon, trust the Lord with every heartbeat. Sa bawat tibok ng iyong puso, salig sa Ginoo. Salig sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing. Kasi hindi porket ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, yung kalooban niya mag-a-adjust sa preference mo. Let me repeat. Hindi porket binigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, yung preference mo magiging kalooban na ng Diyos. Madalas, yung preference mo at will ng Lord lagi nagko-contradict. Kaya kailangan mo magtiwala kasi ito yung gusto mo, pero ito yung gusto ng Diyos. Ang tanong na lang, makikinig ka ba sa Diyos o ipipilit mo ang iyong gusto? Pastor, kutob ko, ito mag-work. Kutob ko, pastor, dito ako magsasucceed. Kutob ko, mahal niya ako. Pero alam mo, sa kingdom ni Lord, hindi hunch, hindi kutob ang importante. Sa wisdom ng Lord, ang importante, track record ng Diyos. Naranasan mo na ba ang pagpapala ng Diyos? Nakita mo na ba kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa nakaraan? Nakita mo na ba, na-witness mo na ba na nagpagaling ang Diyos before? Yes, kaya ka naniniwalang magpapagaling ang Diyos ngayon. Na-witness mo ang Diyos na nag-provide dati, kaya naniniwala ka magpo-provide. So ano, kutob lang ba yun? Hindi, track record ng Diyos yun. Pinaniwalaan mo at nagtiwala ka na dahil sa track record ng Diyos, ginawa na to before ng Diyos. Kaya alam kong gagawin niya pa rin ngayon. You still remember a few weeks ago, I keep on confessing. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pambayad, hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pang-construction, but I know He did it before, and I know He can do it again. And He did! He did! Glory to God, palapakan natin ang Panginoon. He did! And He did it again. Hindi siya nakabase sa kutob kasi ang kingdom ng Lord hindi nag-work out yung kutob lang. Tiwala, yun ang mag-work sa kingdom ng ating Panginoon. Bakit ko sabi? Kasi ang kingdom ng Lord hindi logical. In fact, ang kingdom ng Lord laging upside down, laging baliktad ang prinsipyo. Lagi siyang opposite. Parang kayo, nung bago pa lang kayo, opposites attract. Pero matagal na kayo, opposites attack. Laging opposite. Ang tawag niyan sa English, paradox. Pag sinabi mong paradox, yung magkakontra yung salita, pero nung inugat mo, tama naman pala. Ang kingdom ng Lord parang paradox. Hindi siya katulad ng nakasanayan dito sa mundo. Hindi siya sumasabay sa kultura ng mundo. In fact, ang sabi ng Bible, gusto mo bang maging dakila? If you want to be great, you have to be the least. Paradox yun. Gusto ko maging dakila, tapos kailangan ko maging least. Ang sabi ng Bible, gusto mo bang maging malakas? Yes, Pastor. Ang sabi ng Bible, if you want to be strong, you must be weak. Do you want to be wise? Tignan niyo ang Bible. Do you want to be wise? Yes, Pastor. You have to be full. Ato matindi. Do you want to receive? Alam niyo na kagad, di ba? Paradox talaga. Sakit eh. Do you want to receive? You have to give. Paradox. Kakaiba. Kung kutob lang. Hindi mo magigets yung prinsipyo ng scripture. Kung kutob lang ang papairalin mo, you have to see what the Bible is saying. Even Jesus have said, do you want to find life? You must lose it first. Gusto ko nga hanapin, wawalain ko naman. Hindi natin maintindihan. Because the kingdom of God is upside down. That's why the Bible is keep on repeating us, you should trust the Lord. Verse 6, in all your ways, acknowledge Him. In all your decision making. When was the last time that you acknowledged God in your decision? Amen? Kasi sabi ng Bible, in all. Hindi ko alam kung saan po kayo nag-aral, pero doon po sa school na pinag-aralan ko, kapag all, lahat. Ganon din po ba sa inyo? Pareho lang pala. Wala naman palang problema, education system natin. Okay, so ibig sabihin, kung all, ibig sabihin lahat. Ang sabi ng Bible, in all your decision making, acknowledge Him. And when you acknowledge Him, read again, He shall direct your feelings. Hindi pala feelings. Your path. Hindi mag-a-adjust ang path ng Lord doon sa nararamdaman natin. Nagtitiwala ho ba kayo that God has a great plan for your life? Yes, you have to believe that God has the best interest for your life. You have to trust God not just for your destiny. You have to trust God for your decision and direction in life. Kailan po yung huling beses na nanalangin kayo, Lord, direct me? Ang sabi ng Bible, kapag nanalangin kayo, ganito kayo manalangin.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Everybody now, give us this day our daily. That's dependence on the Lord. Trusting. Give us this day our daily bread, daily wisdom, daily guidance, daily direction. You have to trust God every single day. You don't have to live a foolish life. Wise living is possible. When you have God on your side, wise living is possible. In fact, I've realized through the years na hindi naman talaga buhay ang problema minsan. It's not life, but the way you handle life. The way you handle life is what makes us fall. Naniniwala kasi ko na may pabor ang Diyos sa lahat ng taong nagtitiwala sa Kanya. May blessing sa lahat ng taong willing ibigay at ipagkatiwala. Lord, alam ko ito ang ikakayaman ko, Lord, ito ang ikakasikat ko. Sabi ng Lord, sure ka ba? Ang sabi ng Lord, don't seek likes, seek the kingdom. Iba yun eh. Paradox yun eh. Kasi kung gusto ko sumikat, kailangan daming follower. Kailangan maraming likes. Sabi ng Lord, don't pursue likes. Don't pursue followers. Pursue my kingdom. And all these things will be added unto you. Palapakan natin ang ating Panginoon. That's why the text that we are reading in Psalms 32, basahin uli natin doon. Ang sabi ng scripture sa psalmist. In fact, si David ang nagsulat nito. Ang sabi ng Lord kay David, I will guide you. Sino sa inyo gusto nyong gabayan kayo ng Diyos? Amen. Pero hindi lang to basta gabay. Kasi marami pag umaga, di ba? Ako ang iyong gabay. Ang tanong sa ka ba ginagabayan yan? Amen? Kilala niyo yun? Kilala ko rin yun eh. Ang sabi niya, I will guide you, everybody read this with me, along the best pathway for your life. Sino sa inyo gusto niyo ng best pathway? Hindi lang basta kung anong gusto kong gawin, kundi yung pinakamainam na daan, yung pinakamainam na direksyon, yung pinakamainam na way. Ano sabi ng Lord? Huwag ka mag-alala. I will guide you. I will advise you and I will watch over you. Watch this, verse 9. Warning. Do not be like a senseless horse or mule that needs a bit and a bridle to keep it under control. Huwag kayong tumulad sa mga kabayo na kailangan pa ng bridle para lang makontrol mo kung saan pupunta. In fact, may picture ako dito ng kabayo. Kung hindi nyo alam ang bridle, yan yung tali na nilalagay ng kutsero sa kanyang bibig. Na yan ang nagko-control kung pipihit sa kanan o pipihit sa kaliwa. Ang sabi ng Panginoon, ako mag-guide sa inyo, dadaling ko kayo sa pinakamainam na pathway. Huwag kayong tumulad sa mga kabayo. Na minsan kailangan mo pa pihitin yung bridle left and right para lang sumunod. Bakit? Ang sabi ng verse 10, kasi many sorrows will come to the wicked, but unfailing love surrounds those who trust the Lord. Minsan may mga gusto tayong gawin, may mga gusto tayong ma-achieve, may mga gusto tayong makamtan, pero ang sabi ng Panginoon, magtitiwala ka ba na kung saan kita pihitin, doon ka susunod? Kahit pa sa palagay mo illogical, kahit pa sa palagay mo walang pag-asa, kahit sa palagay mo hindi yan nag-work before. But just because it doesn't work before, doesn't mean it will not work now. Because at this point, at least now, you have God on your side. And when God is on your side, everything is and shall be possible. Kaya sabi ng Lord sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. What a word. When the Lord is your shepherd, hindi ka magkukulang. Verse 2, He lets me rest in green meadows. Everybody, He leads me beside a peaceful stream. Alam niyo, kung gusto niyo ng tunay na kapayapaan, hayaan yung Diyos ang mag-lead sa inyo papunta doon. True and lasting freedom, true and lasting peace only comes from the Lord. And allow the Lord to guide you to that direction. Verse 3, ano sabi ng scripture? He renews my strength. He guides me along the right paths, bringing honor to His name. Kapatid, hindi ko alam kung sino kinakausap ng Panginoon. Maybe, taga Saudi Arabia. Kinakausap ng Panginoon. Sinasabi ng Lord sa atin, i-desire mo, kapatid. I-desire mo sa puso mo na si Lord ang mag-guide sa'yo. I-desire ng puso mo na si Lord ang mag-order ng step mo. Na si Lord ang mag-lead sa'yo. Na si Lord ang mag-influence ng hakbang at decision mo sa buhay. Hindi feelings. Word of God. Desire for God to organize, orchestrate, direct, and dispose every steps and decisions in your life. Because you need a wisdom outside your wisdom that knows all things, sees all things, and controls all things. That's why you need a shepherd
He's the one who will guide, correct, and direct your path. At kapag ginawa mo yon, anong sabi ng Psalms 128 verse 1? Blessed is everyone who fears the Lord and who walk in His ways. God's way is always the right way. And there's blessing when you allow God to direct your path. Sino sa inyo gusto ng blessing? Tignan mo katabi mo, gusto ba ng blessing? Parang mukhang sinumpa yung mukha eh. Sabi mo, gusto mo ba ng blessing? Amen. Pero minsan, nakakalungkot man, pero minsan, gusto natin yung benefit, ayaw mo yung discipline. Tignan nyo to. Kung gusto mo talagang si Lord mag-direct ng buhay mo, tignan nyo mabuti, isipin nyo mabuti, kung si Lord talaga ang gusto mo mag-direct ng buhay mo, ibig sabihin, may mga gusto kang ayaw ni Lord. At kapag may ayaw si Lord, makinig ka. Kasi kung may ayaw sa Lord, ibig sabihin, may gusto rin siya. At madalas yung gusto niya para sa'yo ay mas mainam kaysa sa gusto mo. Hindi mo palang nakikita ngayon kasi lunod na lunod ka doon sa mataas sa sweldo, malaking kumpanya, USA. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw, parang papunta si pastor sa'yo, nararamdaman ko lang, parang ikaw pinapatamaan ni pastor. Amen? Sapul na sapul eh. Tingnan mo katabi mo, duguan na eh. Kanina pa tinatamaan yan. Eh, kasi sabi mo sa katabi mo, antigas kasi ng ulo mo eh. Para kang kabayo eh. Amen? May benefit ang pagsunod. May benefit pag sumunod ka. Nagpag-guide ka kay Lord, hinayaan mong siya mag-direct ng buhay mo, may benefit. Pero may kaakibat din yung discipline. Kasi mahirap talagang sumunod. Madaling sumunod pag gusto mo rin yung gusto ni Lord. Pero mahirap na sumunod pag ayaw mo na yung gusto ni Lord. Gusto niyo ng sample? Love your enemy. Sabi ng Bible, kung meron kang kaaway, ipag-pray mo. Lord, wala namang ganyanan. Ang mga enemy, inaaway yan, hindi minamahal. Yun ang logical. But since ang kingdom ni Lord ay upside down, yung inaaway dapat minamahal. Yung minumura, minamahal. Guess ba? Mura, mahal. Saan natin malalaman ng tunay na guidance? Alam nyo, kilala nyo naman ako. I've been a pastor of this church for more than 10 years. Lagi kong pinopromote, read your Bible. Isa pa kinukuha ni Pastor Stephen, pinipreach niya, dito din. Alam niyo, sa totoo lang, nakakatalino to eh. Oh, nakakatalino to. Kasi dito natin makikita ang wisdom na kakailanganin natin sa ating buhay. Amen. Every guidance and every direction that you will need is already been given to us. Where? Here. In the scripture. In fact, I believe strongly na ang Diyos nagsasalita pa rin hanggang ngayon. Through His Word. Kasi kung hindi na nagsasalita si Lord, ba't pa tayo magpipray? Pero since you know that God answers prayer, you will pray anyway. So it's not an issue of nagsasalita ba ang Diyos? It's an issue of paano nagsasalita ang Diyos. How? How do God speak to us? Here. Every time you open the Word, God is opening up His mouth. And He will speak to you. Ang sabi ng Psalms 119, verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tingnan nyo, no? Yung lamp tsaka light, parehong ilaw yun eh. Pero bakit dun sa statement na yun, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path? Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos, hindi niya ipapakita ang kabuuan ng buhay mo. In fact, kung gusto mo makita ang kabuuan ng buhay mo, pagsisisihan mo rin. Kasi kung ipapakita ng Diyos sa'yo lahat ng storm na pagdadaanan mo, magkukwit ka rin eh. Kahit na mahal ko si Jen, ang pinakamaganda babae sa balat ng lupa, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na nung nag-aido ako sa Kanya, hindi sinabi ni Lord na dadaan kami sa hirap. Kasi kung sinabi niya kagad yun, Jenny, maghunos dili ka. Siguraduhin mo yung papakasalan mo. Kasi pag pinakasalan mo yan, ito mangyayari sa inyo sa 2014, 2015, 2016, 2035. Aba, baka si Jenny mag-quit na kagad. Ayoko na pala. Pero alam nyo, ang word ng Lord, hindi niya iilawan yung buong kagubatan. Hindi niya ipapakita kung ano mangyayari sa iyo 10 years from now. Pero ang kayang ipakita ng Word of God, yung susunod mong hakbang. Kasi yung lampara, hindi niya kayang ilawan yung buong gubat. Pero ang kaya niyang ilawan, yung susunod mong step. Yung kahit madilim sa buong paligid, as long as you hold the lamp, you're safe. Every step of the way,
dependence, daily bread, daily wisdom, daily guidance. The Bible is the definitive roadmap. It illuminates the path for our feet to walk to. It guides our way into this world. Amen? And it's good na kayo po ay nakikinig ng podcast. Narinig natin sa testimony kanina. It's good na kayo ay nakikinig sa poging pastor. Praise God. Ako na lang pumupuri sa sarili ko eh. It's good na meron tayong nakukuwang illumination and revelation every time we listen and every time we come to church. That's good. But you know what? The Bible is best experienced not by somebody's explanation, but by its revelation. Mas ramdam mo kasi ang Biblia, hindi lang dahil kapag may nag-e-explain, kundi dahil kapag ang Diyos nangusap mo, mismo sa'yo. Alam niyo, gusto ko maranasan niyo yung nararanasan ko, na kapag nagbabasa ka ng Bible, napapatalong ka sa sarili mong kwarto kasi may pinapangusap ang Diyos na bago sa'yo eh. Amen? Na hindi ko sinasabing mali ang ginagawa natin, na nakikinig tayo sa ibang preacher, nakikinig tayo ng Word of God. Pero na-try mo na ba na ikaw mismo nagbuklat? God bless you. Na ikaw mismo ang nagbuklat at si Lord mismo ay nangusap sa iyo. Kasi kapag nangusap ang Panginoon, by the way, sa panahon natin, wala na hong bagong revelation. Lahat to ibinigay na ng Panginoon. Walang bagong revelation na magsusupersede, lalo na magkocontradict sa Word of God. Kung nakasulat na sa Biblia, hindi na iko-contradict ng Diyos yun. Hindi na babaliin yun ng ating Panginoon. Kahit pa uso, kahit pa 2024 na. And just because it is legally accepted, it doesn't mean that it's morally correct. Let that sink in for a while. Kaya minsan, hindi kayo to kasi perfecto mga taga-Jia Kamanaba. Hindi kayo nagkakamali, malinis kayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Nagpa-fasting kayo 7 days a week. Close na close kayo ni Lord, naramdam mo siya. Ang kausap natin dito yung wala dito ngayon. Kasi masarap pag-usapan yung wala dito ngayon. May mga kilala ba kayo na wala rito? Kasi nga perfect kayo eh. Tuwid na tuwid ang buhay ninyo. May kilala ba kayong baluktot ang buhay? Pansinin nyo. Hindi ko sinasabing hindi baluktot ang buhay ko kasi hindi naman ako katulad yung perfecto. Ako baluktot din eh. Pansinin nyo, kaya baluktot ang buhay kasi baluktot ang prinsipyo. Baluktot ang pananaw. Hindi mo rin naman pwede sabihin sa Bible mo nakuha yung pananaw na yun. Kasi kapag sa Bible mo kinuha, syempre hindi baluktot yun. So kung baluktot siya, hindi ibig sabihin hindi yan nanggaling sa Word of God. At nakakalungkot mang isipin, natatawa lang ako, pero napakaraming misguided people in our generation. Pag sinabi mo misguided, kulang sila sa reasoning. Yung decision making nila, parang hindi mo maintindihan. Sure ka ba talaga dyan? Wala po kaming ginagawang masama. Matatanda na po kami, respetuhin niyo po yung aming privacy. Okay. Galit na galit Gusto manakit Kaya tuloy, ang ambisyon natin misguided. Ang purpose natin misguided. Expectation ng tao misguided. Alam niyo kung bakit? Kasi ang misguided life nagsisimula sa pundasyon. Kaya lagi ko sinasabi, ang mabuting asal, huwag niyong iasa lagi sa pastor na ituturo. Ang mabuting asal, huwag niyo iasa sa mga teacher sa school. Sa bahay dapat nag-i-start yan. O tamo, walang amen O tamo? Alam niyo, isa sa mga pinoprotektahan namin sa pamilya namin, every time makikita ko magulang ko, kailangan magbe-bless ako. Hindi yan tinuro ng teacher ko sa akin. Hindi yan tinuro ng pastor ko sa akin. Sa bahay siya nagsimula. Amen? Bakit? Nagsisimula kasi. Kaya misguided minsan, ang ating, again, perfecto kayo, hindi kayo ito Kaya misguided tayo kasi baluktot yung prinsipyo, yung foundation kung saan natin siya kinuha. Amen? Misguided kasi mahina at baluktot ang principle that we live by. Sabi ng Lord, dito kayo tumingin. Ito ang magdidirect sa inyo. Ito ang mag-guide sa inyo para magkaroon kayo ng matuwid. Hindi perfecto, pero matuwid na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ng Psalms 119 verse 133, direct my footsteps. Read, according to my word. O to your word. So Lord, kung i-direct mo yung footstep ko, kung i-guide niyo po ako, Lord, kung ako ay bibigyan mo ng direksyon, Lord, hayaan mo na yung direksyon ng buhay ko, hindi misguided ng kultura ng mundo, hindi misguided ng paniniwala ng mundo, kundi guided by the principles of your word. Because the word of God is a clear guiding principle. It has so much guiding principle na napakalinaw sa ating buhay. We just have to adhere it.
We just have to walk in it. Nabasa niyo po ba sa Bible yung sinabi ng Bible na, kung mali, wag mong gawin? Bigla kayong tumahimik ha. Kaya nalalaman ko pag kayo tinatamaan eh. Hindi na kayo nag-amen eh. Kanina tawan-tawa ka kasi yung topic katabi mo eh. Pero ngayon, nung ikaw na, hindi ka na makatawa eh. Pastor, wala namang ganyan. Yung katabi ko, dinala ko nga dito to para patamaan mo eh. Napansin nyo, ang sabi ng Bible, kung mali, wag mong gawin. Nasa Bible ba yan? Yes. Sinabi ba ng Bible, ang puso natin ang pinakamandaraya sa lahat? Tinuturo ba ng Biblia, maging good steward ka? Tinuturo ba ng Bible, piliin mo ang mga magiging kaibigan mo? Choose your inner circle. Pinili. Sinabi ba ng Bible, huwag kayong mahilig sa chismis? Sinabi ba ng Bible, do not gossip? O, sabi mo sa katabi mo, yan. Sinabi ba ng Bible, ayaw kabalaka, huwag mag-aalala? Sinabi ba ng Bible, huwag maging anxious? Sinabi ba ng ating Panginoon, love your enemy? Sinabi ba ng Bible that you surround yourself with good counselor? Guiding principle. Gagawin na lang. Klaro na. At ang sabi ng scripture, kung gagawin mo yung guiding principle, napakarami pa dyan, wala nang time. Kung gagawin mo lahat yun, yun ang mag-guide sa'yo. A successful life. Nangako ang Lord, gagabayan ka niya. Kung iaalaw mo siya. He will guide you through His Word. He will guide you through your pastors. He will guide you through your leaders. Minsan yung mga bagyo sa buhay mo, ginaalaw din ng Lord yan para matauhan ka minsan. Minsan iaalaw ng Lord na ma-reject ka, masaktan ka para ma-realize mo, masyado mo nang binaba ang standard mo. Minsan inaalaw ng Panginoon yan para matauhan yung ating nararamdaman na hindi tayo dapat driven by our feelings. Kanta ka pa. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Pag may nag-message, hello there, misteryoso. Bakit to? Kasi kapag ka namuhay ka sa prinsipyo, ito napansin ko ha, kapag sinunod mo yung Bible, kapag sinunod mo yung sinasabi ng Scripture, determined na agad magiging future mo. Think about it. Di ba? Kapag sinunod mo yung Bible, predicted na kagad ang future mo. Alam mo na kagad. Kasi prinsipyo siya, batas siya eh. Law siya. Parang gravity. Pag tumalong ka, siguradong babagsak ka. Pag nagtanim ka, siguradong aani ka. Pag nagbigay ka, siguradong makakatanggap ka. Guaranteed. Amen? So, when you live a principled life na base sa salita ng Panginoon, ang outcome ng buhay, predicted mo na. Ganito lang yan. Naniniwala ba kayo pag sinunod nyo ang scripture, gagawin ng Lord na successful ang ating buhay? Paano tayo nakakasiguro? Paano nyo nasabi? Sabi yun ng Bible eh. So dahil sinabi ng Bible, alam natin kapag sinunod mo yung prinsipyo, guaranteed ang result. So, let's take it further. So kung hindi mo susundin, guaranteed din ang future mo na hindi maganda. Amen? You must live a principled life. And when you live a principled life, your future is determined. Amen? Ano sabi ng John 10:10? The enemy comes, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come, Jesus said, I have come to give you life that is abundant. I have come to give you life. Listen, hindi sinabi ng Bible, I have come to give you a good career. How good is your career if you lose yourself in the process, huh? Amen? Hindi naman pinangako ng Lord na lagi magkakaroon tayo ng magandang career. Ang pinangako niya, we will have an abundant life. Bilib na bilib sila sa ganda ng sasakyan mo. Hindi nila alam, hindi mo na mabayaran. Amen? Nakakalungkot man isipin, pero hanggang ngayon, klaro naman ang salita ng Diyos. Sa dami ng social media influencers na nagpipreach ng Word of God. And we have a lot of members here who are social media influencers na ini-encourage ko talaga. Gamitin nyo yung platform nyo to preach the gospel of Jesus Christ. Nakakalungkot man isipin, pero maraming tao, may pera pero walang Diyos. Kasal pa rin pero wala ng pag-ibig. May pagkain pero walang gana. Maganda yung kama, naka-aircon pa pero hindi makatulog. Bakit? We refuse to live a principled life that is based on the Word of God.
Ang guarantee ng scripture sa Psalms chapter 37, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Verse 24, though they stumble, they will never fall. Hallelujah. Bakit? For the Lord, because the Lord holds them by the hand. Verse 25, sabi ni David, once I was young. Parang kanta yun and now I am old, and yet I have never seen the godly abandon or their children begging for bread. Basahin niyo yung Bible. Balikan niyo yung verse 23. Everybody read this. The steps of a good man are ordered by the Lord. Everybody say good man. Alam niyo yung salitang good man dito is actually the Hebrew geber. Hindi gerber, geber. Everybody say geber. Now yung geber is actually a Hebrew for strong, champion. So, basahin natin with its meaning. Balik mo anak, verse 23. The steps of a champion are ordered by the Lord. The steps of a strong are ordered by the Lord. Tingnan nyo, kahit malakas ka na, kailangan ordered pa rin yung step mo. Tingnan mo, kahit champion ka na, kailangan mo pa rin ng Diyos. Hindi tayo darating sa level ng buhay natin na hindi natin kakailanganin ang Creator natin. Never yan mangyayari. Kahit gaano karami ang pera mo sa bank account mo, kahit gaano ka-successful ang iyong career, hindi darating sa parte ng buhay mo na hindi mo nakakailanganin ng Diyos. In fact, anumang level ng iyong buhay, hirap na hirap o saganang sagana, kailangan mong pareho ang Diyos. And allow God to order the steps of your feet. Bakit daw? Kasi ang sabi ng verse 24, para kapag bumagsak ka, even though you stumble, you will never fall. In essence, you will fall but you will not fall away. That even when you stumble, you will never fall. Bakit daw po? Ano ang guarantee? For the Lord holds them by the hand. Hawak ka ni Lord. Amen. Yun ang guaranteed. If you will allow God to hold your hand in every decision that you will make, even though you fall, because even the strong has limitation. Even the strong needs the Lord. But even when you fall, ang sabi ng scripture, the Lord will hold you at His hand, through His hand. And for many years, I thought that this holding hands sa sinasabi ng scripture is like, bumagsak ka at sinalo ka at inangkat ka ng Panginoon. Because that's a parang displacement of energy. Parang yung kakulangan mo, pinunan lang ng Lord. Pero actually, ang Hebrew word dito ng He will hold you is actually a substitution. Na hindi lang displacement of energy, kundi si Lord ang nag-sub para saluhin ka at iahon ka dun sa kinabagsakan mo. What an amazing news. Amen? Na kung iaalaw mo lang ang ating Panginoon, may guarantee ka, even when you fall. Now think about it. Just the thought, yung iniisip mo pa lang, that the all-wise and all-powerful is with you. It's just so comforting, isn't it? Masarap kaya sa feeling na knowing na yung pinakamatalinong Diyos at ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, sabi ng Lord, I got you. My goodness. Ang sarap sa feeling. Sino sa inyo yung kapag kumakain kayo sa restaurant, magbabarkada kayo? Magkakabarkada kayo? Napansin niyo ba, may pagka kumakain na tayo sa restaurant, tas nagbabayaran na, lumalabas ang tunay na pagkatao ng mga barkada natin. Napansin niyo ba yun, mga kapatid? Tingnan niyo to. Halimbawa, kumain kayo, mamahalin, kumain kayo ng rib eye steak. Wow, sana all. Kumain kayo ng steak to. Tapos di bill na, nagkabayaran na. 'Di ba? Kabayaran na. Pansinin niyo, may mga kabarkada kayong number 1, biglang naiihi. Share lang ako At pangalawa, mayroon kayong mga kabarkada na biglang nagiging security guard. Kap-kap ng kap-kap. Saan nga ba yung wallet ko dito? Saan napunta? Ang lalim ng bulsa bigla. Huwag ka tumingin sa katabi mo, baka isipin niya siya yon. Pero meron kang kaibigan, hindi siya nagsi-CR, hindi siya kap-kap ng kap-kap. Siya yung klase ng kaibigan na magsasabi, ako na bahala. Yun ang masarap na kaibigan. Amen? Ilabuso mo naman. Yan ngayon, hindi na sumasama. Di ba? Totoo, di ba? Lagi na lang siya busy. Lagi na lang siya busy kasi naman, sinamantala mo. Inabuso mo. Alam nyo, that is actually the picture of our sin in yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon Na dati tayo, alam nyo kasi ang kasalanan, para yung umorder ka ng pagkain sa menu, tapos nung nagkaroon ka na ng bill, hindi mo na kayang bayaran. Di ko alam kung nakarating na kayo doon sa tagpo na yon, na nung may bill na, wala kang pambayad.
Sabi mo, magugas na lang po akong pinggan. May dishwasher ho kami. Di ba? Yung ganung feeling. Because sin will advertise that it is fun. Sin will advertise you can afford it. Only to find out na nakuha mo na yung bill, hindi mo siya kayang bayaran. Kapkap ka ng kapkap, saan ka kukuha ng pambayad? Nagtatry ka mag-excuse, punta ako ng CR, paano ko makakapagbayad? And then Jesus came and said, akong bahala. Biglang sinabi ng Lord, akong bahala. And He paid the price for you. Amen? Kumbaga sinasabi ng Lord, I got this. Nasa gitna ng ating pagbagsak, ang sabi ng Lord, don't worry anak. I got this. I got your back. Ang sarap sa feeling, no? Na yung Almighty God who spoke the universe into existence. Yung all-wise God na alam niya ang lahat ng bagay, maging yung bilang ng yung buhok at yung number ng bawat buhok na yan, is saying, anak, I got you. Sarap sa feeling. Nakasama natin ang ating Panginoon. What are you going to do now? So if God's got this, will you say, Lord, sige po, ikaw na po bahala. Meron naman po ako 100 dito, pero hindi po kasya, pero ikaw na po bahala. Because I know you can handle even the price that I cannot pay. What a good God. Sabi ng Psalms 25 verse 4 to 5, I'm landing this plane. Show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth. Your truth. Your truth, not your truth. His truth. Amen? And teach me, for you are a God who saves me. And all day long, I put my hope in you. That even in the midst of failing, in the midst of lack, in the midst of difficulties and challenge, I know you can handle this, Lord. I entrust everything to you. Na kahit nag-aalala ako at kahit worried ako, alam ko, kaya mong i-handle lahat ng mga bagay na iniisip ko. God can handle your stress. He can handle your problem. You cannot, but He can. He's just that powerful. Na minsan, inakala mo na tinanggal ng Diyos sa'yo. Inakala mong pinabayaan ka na ng Diyos. Pero ang totoo, ginaguide ka niya sa bagong direksyon. It's hard to comprehend that even in the midst of failing, even in the midst of lack, ginagamit ng Lord ang kawalan, ang problema, ang challenges para i-redirect tayo ng Diyos. Naalala niyo si Elijah? 1 Kings 17. Si Elijah, bilang isang propeta, nagdeklara siya kay Ahab na king, wicked king at that time. Na ang sabi niya, for 3.5 years, kung hindi ko sasabihin umulan, hindi uulan. Wow. And you know what happened? He confesses, he prophesied, magkakaroon ng tagtuyot dito sa lugar na ito, walang ulan na dadapo sa mga lupa ng lugar na ito. At yung lupa na yun, nandun din siya. So si Elijah ang unang casualty ng sarili niyang prophecy. Kasi sinabi niya hindi uulan dito. Hanggat hindi ko sinasabi. Ay, totoo nga. Nangyari. Tingnan nyo nangyari. Ang sabi ng 1 Kings 17 verse 1. Now Elijah, the Tishbite, from Tishbe in Gilead, said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve. Everybody read this please. There will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. First, and then the word of the Lord came to Elijah. Watch this. So nung sinabi niyang, hindi na uulan dito, ang sabi ng Lord sa kanya, verse 3, live here. Everybody say, live here. So nag-confess siya, magkakaroon ng tagtuyot, magkakaroon ng tagutom. Ang sabi ng Lord, umalis ka dyan. God redirected him. Nilabas siya ng Lord doon sa casualty. Saan siya pinapunta? Sabi niya, live here, turn eastward, and hide in Kerit Ravine, east of Jordan. You will drink from the brook, and I have directed ravens to supply you with food there. And so he did what the Lord had told him. Hindi siya nagmatigas. As sinabi niya, Lord, kung talaga gusto mo ako pagpalain, di pagpalain po ako dito. Sabi ng Lord, umalis ka dyan. Magkakaroon ng tagutom. Pumunta ka doon sa Kerit Ravine, sa east of Jordan, doon ka uminom sa ilog, sa sapa, na i-direct ko sa iyo kung saan. So he did.
He went to Kerit Ravine, east of Jordan, and he stayed there. Watch this, verse 6. Everybody read. The ravens there in Kerit Ravine brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. Carbo and protein. Balanced diet, man. Kasi alam ni Lord, pag puro carbs, magugutom ka lang. Bigyan natin ng protein. Bigyan ng protein yan. Sabi ng Lord, pumunta ka sa Kerit Ravine. Tumabi ka dun sa ilog, yun ang iinumin mo. At huwag ka mag-alala sa pagkain. May Grab na magdadala sa iyo ng pagkain day and night. May bread and may meat. Ay, ang saya. Kung talagang susunod ka lang pala sa Panginoon, kahit na naghihirap yung mga nandun sa Tishbite, kapag sinabi na Lord, pumunta ka ng Kerit Ravine sa east of Jordan, habang sila naghihirap, si Elijah, may free supply ng food and drinks. Now, you don't understand. Sino maghahatid? Sino yung Grab delivery driver? Raven. Alam niyo po ba ang raven? Ang raven, scavenger bird yan. Ni sarili nga niya, hindi niya mapakain. Madamot yan sa pagkain. Tapos gagamitin pa ng Lord yung madamot para magatin sa kanya ng pagkain, not just one time, twice a day, with balanced diet, with carbo and protein. It looks comfortable. Ang sarap na nagpo-provide ang Diyos. Na nung niredirect siya, sumunod siya, na-experience niya ang blessing ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. But here comes a problem. Kasi dahil walang ulan, kahit may sapa, matutuyo. So, yung sapa na yon, yung brook, ang nagsilbing source of drinks. Yung raven, ang nagsilbing source of food. Pero after some time, ang sabi ng kututuloy natin, after some time, natuyo yung brook. At ang sabi ng Panginoon, wala na rito, lumipat ka naman ngayon sa bagong lugar. Everybody say guidance. Everybody say direction. So nung natuyo na yung stream dahil nga walang ulan, iniredirect na naman siya ng Panginoon sa bagong lokasyon. At ang sabi ng Lord sa kanya, merong widow na magpo-provide ng pagkain sa iyo habang naroon ka. So listen to me. Nung natuyo yung sapa at huminto nang lumipad yung raven, akala niya nagsara na, akala niya tapos na. Minsan akala natin pagka nawala na yung raven, nawala na yung source of income, akala natin pag nawalan tayo ng trabaho, akala natin pag may nagsarang pinto, tapos na rin ang Diyos. Hindi. What if kaya natuyo yung brook at kaya huminto nang lumipad yung raven, kaya nagsara kasi gusto ng Lord na lumipat ka sa ibang direksyon. Kasi ang problema ng katabi mo ganito. Sarado na, pinipilit pang buksan. Hininto na ng Lord, pinipilit pa natin. Iyak ka ng iyak sa nakasaradong pinto kaya hindi mo makita yung mga bukas na pintuan na binuksan na redirection ng Panginoon yun eh. So now, iyak ka ng iyak, touch na touch ka sa preaching na isang pastor, kapag ang topic rejection, talaga, Lord, I'm rejected. Most of the time, you are not rejected. You are just redirected. Hindi ka ni-reject ng Panginoon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi hininto ng Diyos ang trabaho kasi gusto niyang mamatay ka sa gutom. Kaya hininto ng Lord. What if kaya nawalan ka ng trabaho kasi gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng sariling negosyo? What if dininay talaga yung visa na yan? Nakatakot-takot ang prayer mo na deny ka sa visa kasi gusto kang protection na ng Panginoon. What if natapos yung relationship na toxic naman in the first place? Kasi gusto ng Panginoon na iligtas ka sa isang kapahamakan. Rejection is God's protection. Rejection is God's redirection. Rejection is God's correction. Just believe in the Lord. Sabi ng Lord, okay, yung Kerit Ravine, naging source of income mo, naging source of food mo for many season. But that season is over. I'm going to bring you to another season. Ang sabi ng Bible, yung mga Israelites, nung nasa wilderness sila, pinakain sila ng Lord for 40 years gamit ang manna from heaven. Right? Pero ang sabi ng Bible sa Joshua chapter 5, pagtungtong nila sa promised land, yung pinakain ng Lord na manna from heaven, huminto that moment.
Siguro sasabihin ng mga Israelites, sino na naman ba nagkasala? Ba't hininto na naman ng Panginoon ng pagpapala? Wala nagkasala. Kaya hininto ng Diyos kasi sabi ng Lord, tapos graduate na kayo sa mana. Pang wilderness food yan. Ang pagkain dito sa Promised Land, prutas. Amen? In-upgrade ng Lord, nilevel up ng ating Panginoon. So, kung ma-deny ang visa, magsarado ang negosyo, matapos ang relationship, balikan mo uli. At imbis na iyakan mo ng iyakan, pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng pintuang sinara ng ating Panginoon. Because when God closed the door, there is more. Amen. Tingin kayo sa camera, tingin kayo sa screen, tingin kayo sa screen. God is not letting you down. He is setting you up for another breakthrough, for another blessing, for another miracle. Would you follow the Lord right now? Would you hear Him right now? Paano kung sabihin ng Panginoon, this is the way? Kapag sinabi ba ng Panginoon yun, this is the way, ipagpipilitan mo pa ba yung daan mo kasi yun ang nakasarayan mo? Ito naging source of income namin. Pastor, 25 years ako dito sa trabahong ito. Bakit ako na... Sabi ng Lord, okay, I know. That job, that business, I've been feeding you for years. And that is a blessing in and of itself. But I'm bringing you to another season. You have to listen. I'm guiding you. Hindi kita pinapahamak, siniset up kita sa bagong milagro. As sinasabi ng Lord, this is the way now. Walk in it. This is the way now. Ito yung lakaran mo ngayon. Kasi naniniwala ko mga kapatid, as I've said, God's got your back. At naniniwala ko dahil ang Diyos na sa likod natin, lagi niyang binubulong sa atin. Kaliwa. Kanan. This is the way. Walk in it. In fact, may biblical reference yan. Ang sabi mismo ng ating Panginoon, last verse before we close, Isaiah 30 verse 20 to 21. This is going to bless you. This verse is going to bless you. Ang sabi ng verse 20, although the Lord gives you the bread of adversity, although the Lord gave you a water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes you will see them. Watch this. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way. Walk in it. Kaliwa man o kanan, there's always a voice behind you na magbubulong. This is the way. Walk in it. I know you're still crying, but this is the way. Walk in it. Alam ko nagpagal ka sa negosyo na yan for many years, tas nalugi lang, but this is the way. Walk in it. I know you've been struggling for that loss. You've been heartbroken because of that loss, but this is the way. Walk in it. Sabi ng Bible, whether you turn left or you turn right, there is a voice behind you that is saying, this is the way. Walk in it. This is the way. Pag ganun, Pastor, kala ko ba nasa likod ko si Lord? Ba't di ko naman narinig? Inaantay ko. Hindi naman nagsalita ang Panginoon. Basahin niyo ulit yung Bible. Balik mo anak. This is the way, walk in it. And most of the time, kaya hindi mo naririnig kasi hindi ka lumalakad. Kasi yung instruction, ibibigay as you move, as you walk. Paano sasabihin ng Lord, turn left? Hindi ka na lumalakad Analysis paralysis, indecision is robbing you of a lot of opportunity. Play safe lang, Pastor. No, that's indecision. And indecision is still a decision. And it is paralyzing a lot of Christians in our generation. Ang generation natin is in the age of overthinking. Lahat na lang in-overthink. Hindi pa nagsisimula ang negosyo, paano malugi? Hindi ka pa nga nanliligaw, paano kung mawala na kami? Wala nga kayo Hindi wala pa talaga. We are perpetual thinkers. You are creating a problem inside your head na sa isip mo lang nag-i-exist. Nagwo-worry ka sa isang bagay na hindi pa. Sabi mo, Lord, pengin direction. Ayaw mo naman umakbang. Sabi ng Lord, this is the way. Walk in it. And imbes na, sundin na sinasabi ng Lord, meron kang forecast, worst case scenario, sa isip mo, walang diretsong daan, lahat na lang maze, lahat na lang paikot-ikot. Overthinking is analysis paralysis, which is usually a result of fear. Think, fear. Fear of failing, fear of making a mistake, fear of wrong move. But God is saying to each and every one of us today, whether you turn left or you turn right, there is a voice behind you. Anak,
This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. Lord, natatakot ako. Paano kung magkamali ako? No. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in. You see, I am confident not because of my big talent. I'm confident because I have a big backup. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. I pray in Jesus' name na maraming palayain ang Panginoon dito sa napakaraming indecisions, fear, and doubt, and start to believe that God's got your back. He's holding you at the palm of His hand and is doing something in your life that is going to bring you to places and season that you've never imagined before. Sinasara ng Panginoon ang Kirit Ravine na nagpala sa iyo before, but God is opening a new door of opportunity to bring you to places that you've never expected na pagdadala sa iyo ng Panginoon. Let's give Him some praise for every rejection. Let's give Him some praise for every closed doors, for every cancellations that we have been experiencing, and allow the Holy Spirit to direct your path. This is the way. Walk in it. Every head bow, every eye closed. Panginoon, salamat po Panginoon for always reminding us, O God, of this wonderful truth that you got our back, na nasa likod ka namin Panginoon, na lagi kang nandyan, Panginoon, para kami ingatan, protektahan, at i-guide sa tamang landas, Panginoon. Naniniwala. Life today feels unpredictable. Isang balita lang, pwede magbago ang mood mo. Isang chat na matanggap mo, pwede mag-create ng anxiety sa puso mo. And marami sa atin na nagtatanong at nababahala, paano pag nawalan ako ng trabaho? Paano kapag hindi nakatapos ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral? Paano pag nagkasakit kami? Paano kapag hindi nangyari ang lahat ng plinano at pinaghandaan ko? Madalas po natin na itatanong ito because we spend so much time preparing for external things. Mga bagay katulad ng ekonomiya ng bansa. Paano ko paghahandaan yung pagtaas na naman ng langis? Ay, by the way, magro-rollback daw ng 1 peso. Praise God. Paano ko paghahandaan ng ekonomiyang bumabagsak? Paano ko paghahandaan ng diesel na pataas ng pataas? Paano ko i-handle at i-manage ang opinion ng ibang tao patungkol sa akin? Paano ko paghahandaan ang kinabukasan? Hindi po masamang paghandaan ang kinabukasan, pero napansin niyo po ba that the more you control about these things, the more anxious you become? Habang kinokontrol po natin ang future na hindi natin alam at hindi natin hawak, nagkikreate po ito ng pagkabahala sa ating mga puso. That's why we are trying to prepare more. Nag-i-invest tayo, nag-iipon tayo, we calculate more, we anticipate more. But ang reality ng buhay, you can prepare for many things, but you cannot prepare for everything. Maraming bagay mapaghahandaan mo, pero hindi lahat ng bagay ay pwede mong mapaghandaan. Kasi kung lagi lang tayo nakatingin, ano ang susunod na mangyayari? Ano ang susunod na maging problema? Ano ang susunod na higanteng kakaharapin ko? Maganda pong attitude at character na pinaghahandaan po natin ang paparating, pero tingin ko maganda rin po na kailangan lagi nating tanungin, hindi lang yung external things na paparating, kundi ako ba ay covered kung sakaling dumating yung worst case scenario. Kasi pwedeng malakas ka pero exposed, pero ikaw din ay mahina pero covered. At alam nyo, kapag ikaw ay malakas pero exposed, mas malaki ang tsansang babagsak compare sa mahina pero covered. For example, yung usa, yung deer, lalo sa Africa, sa wild or sa open field. Ang mga usa po, pag nasa open field, kahit gaano siya kabilis, kahit gaano siya kalakas, kapag siya ay nakatayo sa isang exposed, patag na lugar, kahit gaano siya kabilis, kahit gaano siya kalakas, nagiging vulnerable siya sa attack ng mga predator. Ang mga predator hindi na mag-aantay na manghina pa yung usa bago niya atakihin. Ang kailangan lang makita niyang isolated siya at exposed siya. Especially po ang generation na ating ginagalawan today. Whether we admit it or not, we are drowning with information. Lunod na lunod po tayo sa information. We have high-tech security system. Halos lahat ng sulok ng Metro Manila may mga CCTV in our generation. And yet, high-tech ang ating mga security system, and yet many people are less covered.
Many of us are exposed. Marami sa atin ang parang lantad na habang ang ekonomiya natin ay hindi stable, habang ang gobyerno natin ay hindi stable, ang conflict ay tumataas, ang threat ay parating ng parating, at ang opinyon ng mga tao ay pabago-bago kahit saan ka pumunta. Makikita mo at marirealize mo, if you are old enough like me, na hindi pala lahat ng bagay kaya kong kontrolin. You are never meant to control what's happening globally. In fact, hindi natin siya kayang i-control, hindi natin dapat siya i-control, pero dapat tayo laging manalangin sa Panginoon na kung hindi ko makokontrol ang kinabukasan, Lord, we need your covering. We need your protection in our lives. Na hindi lang ako obsessed sa aking external uncertainty, na paano pag nawalan ako ng trabaho, paano pag tumaas ang mga bilihin, paano pag nalugi ang aking mga negosyo. Lord, we are all praying, not just na i-resolve mo ang external conflict, gusto po naming magkaroon ng internal stability. Sabihin mo nga sa katabi mo, you need internal stability. Put that in a comment section. Internal stability. That we need better planning, yes. We need to save more, yes. We need more resources. We need stronger strategies. But more than anything else, kailangan po natin ang pag-iingat ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na ang pinakaligtas na lugar sa buhay, hindi po makikita dito sa mundo. Ang pinakaligtas na lokasyon sa buhay ay yung kasama natin ng ating Panginoon. Hindi geography, hindi building, hindi hiding spot somewhere on earth. The safest place in life is our relationship with our God. I am talking about a person who lives near the presence of God. A person who is covered by His grace. Yan po ang context ng Psalms chapter 91. Ang Psalms 91 po ay sinulat para po sa mga tao na nangangailangan ng protection. Question, sino po sa inyo naniniwala you need God's protection in your life? Taas nga po ang kamay. Amen. We are praying, protektahan mo ang mga anak namin. Protektahan mo ang mga magulang namin. Protektahan mo ang anak ko nasa abroad. Kamag-anak ko, mahal ko sa buhay. We all need God's protection. And Psalms 91 is specifically written sa mga taong nangangailangan ng protection ng ating Panginoon. Isinulat po ito sa context ng kapahamakan. Isinulat po ito sa konteksto ng uncertainty at threat. Pansinin po ninyo, ang Psalms 91 sinulat wala pang modern medicine. Sinulat ang Psalms 91, wala pang security system. Ang atake sa Israelites, tuloy-tuloy. Ang disaster, biglang dumarating. And these chapters covers almost everything that we need if we want God's protection. In fact, kung babasahin niyo po yung buong chapter, I wish we have time. Kung titignan niyo ang buong chapter, kino-cover tayo ng Panginoon sa mga bagay na nakikita mo at hindi mo nakikita, at kino-cover ka ng Panginoon sa bagay na control mo at hindi mo control. And the Bible, and the chapter starts with Psalms 91 verse 1, wherein the Bible says, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, verse 2, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. So based on this chapter, paano po tayo mamumuhay na covered ng kanyang protection? So how to live a covered life? Number one, if you want to live a life that is covered with God's protection, number one, you need to position yourself within the proximity of His presence. Everybody say position. Now, if you want protection, position is necessary. Pasinin po ninyo. Kung ibabalik mo yung verse 1, sabi po ng scripture, He who dwells. Now, hindi sinabi ng scripture, He who visits. Hindi sinabing yung mga bumibisita sa secret place ng Most High, they shall abide and remain under the shadow of the Almighty. And you can say, He's my refuge and my strength. No, sabi ng scripture, lahat ng nananahan. Ibig sabihin, pag sinabi mong nagdudwell ka, it is an idea of remaining, it is an idea of sitting, it is an idea of staying. Everybody say, stay. Na sinasabi ng scripture, lahat ng nananatili. Hallelujah. Hindi lang bumibisita, kundi nananatili. He who dwells in the secret place of the Most High. Kapag tayo po ay nanatili within His fellowship, may pangako ang Panginoon na refuge and fortress. Hindi yung bibisita ka lang kapag may emergency, kundi yung may emergency o nagpapasalamat, you are under His wings. When you dwell in God's presence, ibig sabihin, pinipili po ninyo na maging permanent habitation
ang presensya ng ating Panginoon. Hindi lang tatawag kapag emergency, hindi lang tatawag kapag nagpapanik, kundi, Lord, I want my whole life. Amen. Na makaranas ng iyong presensya. Na whether I am hungry or full, I will remain and stay in your presence. I will sit in your presence. I will stay in your presence. Nakakalungkot man po, napakaganda po ng Psalms 91. This Psalms 91 is called the protection verse, and we all want God's protection, correct? Is it safe to assume na lahat ng tao gusto ng protection? We all want protection in our lives. Pero mapapansin po ninyo na ang protection, biblically, is based on your position. Ang protection, mararanasan mo kapag nasa tamang posisyon ka. At ano yung tamang posisyon na yon? Yung posisyon na ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Balik mo yung verse 1, ang sabi, He who dwells in the secret place. Now, pag sinabi nating secret place, hindi ibig sabihin yan tagong lugar sa bahay ninyo, na meron kang secret place doon na hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng anak mo, hindi alam ng asawa mo. Pero ang ibig sabihin dito ng secret place is actually an inner place of fellowship with God. Ibig sabihin, if you dwell in His presence, if you remain in His presence, ang promise ng Lord may refuge. Ang promise ng Lord may fortress. So ibig sabihin, if I want strength in public, yung strength in public is born with my private meeting with God. If I meet Him in my secret place, if I pray to the Lord, if I call on Him, yung lakas na kailangan ko paglabas, nakukuha ko sa meeting ko sa Diyos, sa aking inner place. Na sabi ng Biblia uli, those who dwell in the secret place. Now this is interesting, kasi hindi lang sinabing secret place, kundi inari ng writer ng Psalms 91 na yung secret place na ito of the Most High. Let's go to the verse again. He who dwells in the secret place of the Most High. And napapansin nyo, mga kapatid, in-emphasize po dito yung sovereignty ng ating Panginoon. Yung pagiging powerful ng ating Panginoon. Now, this is very important. Kaya po siya importante because kung babasahin nyo yung buong chapter ng Psalms 91, ang Psalms 91 po ay patungkol sa mga panganib. May mga arrows na lumilipad, may mga terror, may mga enemies, may mga distraction. Pero binanggit yung threat pagkatapos ma-establish na sovereign ng Diyos. Okay, hindi nyo ka naintindihan. Okay? Yung threat nasa succeeding verse. Kung babasahin mo yung verse 5, verse 6, verse 7, verse 8, makikita mo, inisa-isa ng writer ng Psalms lahat ng panganib na darating. Pero napakagandang paalala na bago po binanggit ng writer ng Psalms 91 lahat ng panganib, in-establish muna niya sa verse 1 na ang Diyos natin powerful. Ibig sabihin, nire-remind tayo ng ating Panginoon na yes, ang threat nandyan. Darating ang lahat ng struggles at challenges, pero wag niyong kakalimutan na kailangan solid at tama ang paniniwala mo na kahit gaano kalakas ang mga challenges, kalaki ang mga higante, ang Diyos mo mas powerful. Ang Diyos mo ay sovereign. Ibig sabihin, mataas sila pero may most high pa dyan. Okay, mataas sila pero laging higher ang Diyos. Malakas yan pero stronger lagi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi ng verse na ito, dapat kang manatili, pero napaganda ng verse kasi hindi niya lang sinabing manatili ka kasama ang Diyos, kundi sinasabi ng verse, manatili ka kasama ang Diyos na mas malakas at mas malaki sa anumang threat na meron sa iyong buhay. Amen. Kasi kung tatanggalin mo yung Most High, He who dwells in the secret place of God, I mean, marirealize mo, Lord, salamat, I want to be in your presence, and in your presence there is peace. In your presence there is protection. But the writer of Psalms 91 wants to remind each and every one of us, nagtatago ka sa ilalim ng pakpak ng Diyos na may control at mas makapangyarihan sa kahit ano pamang bagay. So, let's go back to verse again. So, those people who dwell in the secret place of the Most High, ano po kasunod? Shall remain, shall abide. Saan daw po? Under the shadow of the Almighty. Everybody say shadow. Now, very interesting yung part na ito ng scripture na binanggit na shadow, kasi sa pagkakaalam ko, if we are talking about protection and covering, mapapailalim ka lang sa shadow pag malapit sa'yo. I mean, may shadow ako ngayon pero hindi umaabot sa likod. Pero kung nandito ka sa tabi ko, pwede ka mapailalim sa shadow ko. So ibig sabihin, kung ang protection ng Lord ay nasa ilalim ng kanyang pakpak,
You have to stay in proximity with Him. Kailangan mo maging malapit sa Kanya to benefit with that protection. Okay. Okay. Ang ulan, hindi mo mapipigilan. Pag bumabagyo, hindi mo siya mapipigilan. Pero kung meron kang payong, lahat ng nandun sa ilalim ng payong ay hindi mababasa. Okay. Pero kahit na maganda ang intensyon ng payong, kung hindi ka sisilong sa payong, come on, hindi mo matitake advantage yung benefit na ikaw ay nasa ilalim ng payong. Ganon din ang protection ng Lord. God wants to protect each and every one of us. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. But if you want to benefit from that protection of the Lord, you must stay under the shadow of His wings. Kailangan nasa ilalim ka ng pakpak ng ating Panginoon. Kasi hindi mo ma-experience ang shadow kapag malayo ka. Pag lumalayo ka, hindi ka susundan ng anino. So hindi ka susundan ng anino, iniiwan mo yung covering. Ibig sabihin, ang pagiging safe pala, everybody say safe, ang safety pala hindi automatic. Ang safety positional. Depende kung saan ako nakapwesto. Ibig sabihin, pag lumayo ka sa presensya ng Diyos, masyadong magastos. In fact, literal ngayon yan, pag lumayo ka, magastos talaga ngayon eh. Tama? Pag lumayo ka, magastos. Alam mo, pag lumalayo tayo sa presensya ng Diyos, magastos. Kasi we make a lot of decisions na wala ang wisdom ng Diyos, wala ang kapayapaan ng Diyos, wala ang joy ng Panginoon, wala ang protection ng Panginoon. Nakakalungkot, pero napakarami po sa atin. Napunta na tayo sa stage na yon. Nakakala natin we are too wise, too experienced, too educated to be amongst ourselves. Recently, I was watching a lot of documentaries in National Geographic about survival of the fittest. Kung pamilyar kayo sa segment na yan ng National Geographic, kung saan yung relationship between predator and prey. Na kahit gaano kalakas ang leon, kapag yung mga usa ay magkakasama, hindi niya maatake. Ang inaantay ng leon, yung isang usa humiwalay sa flock. Because sometimes, sabi nga ng scripture, tayo ay kanyang mga tupa. At alam niyo ba, ang mga tupa, kailangan niya may herd, lagi silang sama-sama. Kaso talagang may mga tupang may tupak. Na bigla siyang mag-iisip na dito ko, tingin ko mas maganda dito sa shortcut na to. At magugulat ka na lang, babagsak siya, aray mo. Okay. Amen? Bakit? Ano ang sinasabi ng scripture? Ang protection ng ating Panginoon is positional. Araw-araw may pagsubok. Araw-araw may problema. Pero ang sinasabi ng scripture, lahat ng nananatili sa anino ng pakpak ng ating Panginoon, yun ang maliligtas. Yun ang makakaranas ng protection ng ating Panginoon. Now actually, pag tinignan yung Bible, consistent yan. Mula sa unang Passover celebration. Remember? Di ba sa unang Passover celebration in Exodus chapter 12, ang sabi ng scripture, inutusan ng Panginoon ang buong nation of Israel na pumatay ng tupa na kanilang kakainin at ang dugo nun ay papahid sa kanilang pintuan. Remember that? So ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng bahay, covered. So depende, hindi sinabi na basta Israelites ligtas. Hindi, sinabi basta nasa loob, posisyon. Basta nasa loob ka, protected ka. So ang safety nasa posisyon. Noah, for example, Noah's Ark. Di ba? Ang sabi ng scripture, the man is so wicked, God even regretted na nilikha niya ang tao. Kaya sabi ng scripture, inatasan niya si Noe na maggawa ng malaking Titanic. Malaking barko. Ano sabi ng Biblia, ilang taon niyang ginawa yung barko. Suddenly, no, dumating yung kinakatakutan ng lahat. Maraming taong dininiwala sa kanya, minak siya. Si Superman, bakit ka gagawa ng barko at sasabihin mo magkakaroon ng baha? Hindi pa umuulan ever nung time na yon. Hindi sila familiar sa ulan. Bago sa kanila yon. Hindi sasabihin nila magkakaroon ng bagyo, babahain ang buong mundo. Kaya ang tao hindi naniniwala. And dumating yung tamang panahon. No, nagkaroon ng matinding bagyo, umulan ng napakalakas, binaha hanggang sa pinakamataas na tuktok ng mundo. Ang sabi ng Biblia. Pero ang sabi ng Bible, lahat ng nasa loob ng barko, ligtas. So ang safety, nasa posisyon. When you position yourself under the shadow of His wings, inside that door, inside that ark, you will experience God's protection. So mahirap mag-expect ng protection kung wala ako sa tamang posisyon.
Sino sa inyo nagpe-pray kayo ng isang bagay sa Panginoon? Like nagpe-pray kayo ng bagong bahay, bagong kotse, breakthrough sa business, breakthrough sa family. Alam niyo, maraming tao nagpe-pray ng breakthrough and blessing, pero bihirang-bihira lang yung mga Christian na pinuposisyon nila sa kanilang sarili na tumanggap. Alam niyo, minsan may wisdom din sa mga nanay natin noon. Pagtanghali tayo nagigising, naalala niyo po ba yun? Pagtanghali tayo nagigising, sasabihin, nako, nagpaulan ang Diyos ng grasya. Hindi ka nakasalo kasi tulog ka. Ibig sabihin, yung grasya tumulo na pala, pero dahil wala ka sa posisyon, come on, hindi mo natanggap. Kahit na pray tayo ng pray sa miracle, pray tayo ng pray sa breakthrough, kung wala tayo sa position to receive it, we don't have the wisdom, amen, to handle the blessing that God will entrust us, sayang lahat. So ibig sabihin, you have to position yourself. And being in a position is a wisdom from the Lord, that we must dwell under the shadow of the wings of God. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang lalayo. Amen. Let's stay close sa presensya ng ating Panginoon. Ano sabi ng Psalms 57 verse 1? Have mercy on me, my God, have mercy on me. For in you, in God, I will take refuge, and I will take refuge, everybody, in the shadow of your wings until the disaster has passed. Which will lead me to my second point, how to live a fully covered life. Number one, you have to be in position. Number two, you have to have a confession. Ano sabi ng verse 2? And I will say of the Lord. Everybody say. So papansin niyo, yung point number one, you have to stay. Point number two, you have to say. So yung point number one is all about your position. Point number two is about what you proclaim, proclamation. So very important na tama ang posisyon natin, pero dapat importante rin na tama ang ating confession. Na yes, I can see disaster, I can see problem, I can see challenges. I cannot control what's happening, but I can control what I can say. Amen? You cannot control what they post, but you can control what you post. Hindi mo makokontrol kung anong sasabihin ng tao patungkol sa iyo, pero makokontrol mo kung ano mararamdaman mo. So ibig sabihin, hindi natin makokontrol ang nangyayari sa mundo, pero there's still something that God allowed us to control. And that one thing is what? What you say. For example, Genesis chapter 1 verse 1. Sabi na scripture, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and empty. And darkness filled the earth. Imagine niyo, ang mundo daw, walang form, empty, and darkness. Without form, empty, darkness. Without form, empty. Parang wallet mo na, without form, empty, darkness. Sabi ng Biblia, and the earth was without form, empty. Parang wallet mo, without form, empty. And then, God said, let there be light. Wait a second, wala pang light noon. Puro darkness nga eh. But God apparently did not say what He sees. Ang sinabi niya, anong gusto niyang makita. So nakita ko dilim, pero dahil gusto ko makakita ng liwanag, let there be light. Because confession is very important. Amen. Ang sabi ng scripture, he who dwells in the secret place of the Almighty God shall abide under the shadow of His wings. And I will say of the Lord, Lord, ang daming pagsubok. Lord, ang hirap ng buhay. Hindi, ang sabi niya, I will say, He is my refuge. He is my strength. Ibig sabihin, hindi niya dinideny ang sitwasyon, pero ina-acknowledge niya na mahirap ang sitwasyon, pero covered ako. Meron akong Diyos na refuge ko. Meron akong Diyos na strength ko. So ibig sabihin, hindi yung bibig mo nagkikreate ng proteksyon. Hindi yung sinasabi mo ang naglalagay ng proteksyon, pero inaangkla mo yung puso mo sa katotohanan na hindi ko makokontrol ang nangyayari sa buhay, pero may Diyos na nangako sa akin that He is my refuge and He is my strength. Ibig sabihin, I have to have my faith in the Lord. Nananampalataya ako. Sino sa inyo nananampalataya magkakaroon ng breakthrough ang inyong buhay? Pero alam niyo po ba na ang faith verbal muna bago maging visible? Hindi siya magiging visible hanggat hindi kino-confess ng bibig mo. You have to confess it. It's not manifesting, by the way. Ibang manifesting sa faith. Amen? Kasi ang manifesting, walang pinangahawakang pangako at authority mula sa Diyos. Pero ang faith, hindi mo lang sinasabing, yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Hindi. Saan ang basis? And we call that manifesting. Pero alam niyo, ang faith may anchor siya.
na pinangahawakan mo at ini-enforce mo ang kalooban ng Diyos. For example, may sakit ka. Sabi ng doktor sa'yo, stage 3 cancer. Hindi mo naman pwede sabihin, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit. And we call that faith. That's not faith. That's lying. Nagsisinungaling ka kasi may sakit ka eh. Hindi faith yun. Ang faith, hindi ka nagsisinungaling sa tunay mong sitwasyon. Ang faith, kino-confess mo yung anong gusto mo makita. Amen? So hindi ko sinasabing wala akong sakit, pero sinasabi ko, I am healed in Jesus' name. Hindi ka naman magaling lying din yun Hindi, that's faith. Why? Because you are enforcing the will of God now. Ano ibig sabihin ng enforce? Pinapatupad mo yung kalooban ng Diyos sa iyong katawan. Kaya nga di ba yung mga sa kalsada may tinatawag na traffic enforcer. Enforce sila, enforcer. Ano ibig sabihin? May batas ang Pilipinas, sila nag-enforce, sila nagpapatupad. Kasi pag walang traffic enforcer, kung ano-ano ginagawa natin, di tayo nag-helmet, sabihin natin, dyan lang ako. Di ba? Hindi naman ako, dyan lang naman ako sa kanto, hindi na ako mag-helmet. So, ang batas ng Pilipinas, kailangan mo mag-helmet, kailangan mo mag-seatbelt. Okay? Yun yung batas. Pero, pag nandun yung traffic enforcer, come on, ini-enforce niya yung batas. So, ganun ang trabaho natin mga Kristiyano. When we pray, we don't just confess what's happening, we enforce the will of God. So, Lord, hindi ko dinideny, sabi ng doktor, stage 3 cancer, but I enforce your will that our bodies will be healthy. Ikaw ang lumikha ng aming katawan, kabisado mo lahat ng cells sa aming katawan, and you have the power to command every cell of my body to fight off every cancer cell in my body, and I enforce that will in the name of Jesus. Now, hindi ka nagsinungaling, pero kinonfess mo at in-enforce mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So nakita mo, wala kang pera. Ito, mahirap na confession to wala talaga Anong gagawin natin? Hindi mo naman pwede sabihin, ang yaman ko. Hindi ka naman mayaman Isisinungaling ka pag sinabi mo yun. Pero pwede mo sabihin, I enforce God's will in my life. The Bible says, He will provide for all my needs. Nawalan ako ng trabaho, but He is my provider. Wala kaming kinita this day, but He is my provider. Amen. I've been old and I've been young, sabi ni David, but I've never seen the righteous people forsaken by the Lord. Naging matanda ako, naging bata ako, pero hindi ko nakita ang mga taong anak ng Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon, sabi ni David. Amen. Kino-confess mo ang kalooban ng ating Panginoon. Everybody say confession. Everybody say confession. Amen. So kung natatakot ka, halimbawa, paano kung di ako makabayad? Paano kung di na ako makalabas sa utang na ito? So ano ang prinsipyo yung tinuturo natin para protektahan ng Lord ang ating finances? First stage, stay. Position yourself. So you spend time with the Lord. You be in the presence of the Lord. Mahirap kasi enforce ka lang na enforce, di ka naman nagbabasa. Ano i-confess mo kung di mo alam yung word? Amen. So kaya maganda yung progression ng Psalms 91 Kailangan position muna. Tsaka na yung confession. Position muna. Paano po position, Pastor? Every morning, I read. I stay. And then, yung nabasa ko, I will say. Okay? So, next is confession. So, sabi mo, unang stage, I will stay. And then, ang sabi ng scripture, you will say, okay, Lord, you are my provider. You supply all my needs. And I trust you. Now, instead of confessing, takot ako. Nababahala ako. Kasi ang takot is always thinking about the worst case scenario. Kaya tayo na-anxious. Alam niyo po ang difference ng fear at anxiety? Yung fear, natatakot ka sa totoong bagay. Yung anxiety, natatakot ka sa create mong, imagination mong pwedeng mangyari. Kaya ang anxiety, natatakot ka sa bagay na hindi pa nangyayari, hindi pa totoo. Unlike fear, nakita mo talaga. Na-diagnose ka na. Diba? Yun yung fear. Yun difference ng fear at anxiety. And sometimes we became anxious kasi we are thinking about the worst case scenario. But thanks be to God. Yung refuge ni Lord, yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Yun ang nag-a-assure sa atin about the secret place of the Most High God. Amen? Amen? Everybody say confession. Amen? Balik tayo sa verse na yun. Verse 2. Ang sabi ng scripture, I will say of the Lord, dalawa yung bagay na kanyang kinonfess. Number 1, He is my, come on, He is my class, He is my refuge, and number 2, He is my fortress. Now the question is this, what's the difference between God being your refuge
and God being your strength. Refuge muna tayo. Pag sinabi mong God is your refuge, para siyang bubong. Pag umuulan, hahanap ka ng masisilungan. So usually when you say God is my refuge, siya yung takbuhan ko sa mga krisis sa buhay ko. May mga bagay ba dumarating sa buhay niyo na bigla na lang dumarating? Wala kang payong, biglang umulan. Naghahanap ka ngayon ng refuge. Ang ganda ng plano mo, sabi mo, nung 2020 is a year of vision. Parang vision ko, 2020, klarong-klaro. Pero klaro ang vision, pero walang naka-anticipate sa ating may darating na pandemic. Correct? Ano ibig sabihin nun? Yun yung mga bagay na darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Pero sinasabi ng writer ng Psalm 91, darating yung bagay na hindi ko inaasahan, pero meron akong matatakbuhang Diyos na refuge ko sa panahon ng krisis. Unlike sa fortress, ang fortress ay established permanent location. So ang fortress, kung ang refuge bubong, ang fortress dingding. Nakatayo na siya bago pa dumating yung bagyo. Amen? So kung ang refuge, emergency situation, ang fortress, sustainable na sitwasyon. Kung sa refuge, tinatakbuhan mo siya pag nag-collapse ka, ang fortress, tinatakbuhan mo siya para hindi ka mag-collapse. Maliwanag ba? Okay. May picture ako dito. I don't think ko nahabol. Okay. We have a picture. This is the difference between refuge, fortress. Okay? Yung refuge, pag umuulan, doon ka tatakbo. Papatilain mo lang yung ulan. Okay na. May mga ganyan ba kayo moments sa buhay ninyo? Nawalan ka ng trabaho. Napansin mo, negosyo, nalulugi. As I've said, na-diagnose ka sa isang terminal disease, tumakbo ka kay Lord. Nag-pray ka, nakaranas ka ng kapayapaan. Tumakbo ka sa Kanya, kinover ka niya, refuge. Pero pag sinabi ng Lord, He is your fortress, iba to. Ano yung mga He is your fortress? Kasi, hindi lang natin kailangan ng Diyos pag may emergency. Kailangan din natin ng Diyos na mag-i-establish na magandang principle to protect us from harm. Kailangan mo ng tatakbuhan sa krisis, pero kailangan mo rin ng wisdom para hindi na maulit. So you come to the Lord for wisdom. That's fortress. You come to the Lord for fortress, yung principles of the Word of God. So when you read the Scripture, when you read the Word of God, natututo ka sa prinsipyo ng Word of God, nakakapag-establish ka ng fortress. Pero minsan may mga darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan mga pagsubok, na kailangan mong tumakbo sa Panginoon because you want Him to take refuge of you. Na kailangan mo ng masisilungan. And yet, ang ganda ng Bible. Ang sabi ng Scripture, ang sabi ng Biblia, ang Diyos natin hindi lang refuge pag may emergency. Siya rin yung parehong Diyos na nagbibigay sa atin ng prinsipyo how to live this life. How to navigate this difficult and challenging life. Why? Ang sabi ng writer ng Psalm 91, I will say of the Lord, Lord, Ikaw ang aking refuge, but at the same time, You are my fortress. So ang refuge, diyan ka tumatakbo kapag may crisis, pero ang fortress, yan yung lifestyle na binibuild mo to prevent you from collapsing. And we need both. We need both. By the way, hindi sinabi ng Scripture, He is my refuge and then my fortress. Hindi siya yung parang refuge ko siya ngayon, first stage, and then siya ngayon na magiging fortress ko. Nagkamali ako, na heartbroken ako, sisilong ako kay Lord, tapos bibigyan niya na ako ng wisdom para hindi na maulit. Tama rin yun. Pero what if God is your refuge and fortress na hindi mo na kailangang dumaan sa krisis kasi nakapag-establish na ang Panginoon sa atin, na ang Diyos, hindi ka lang niya nire-rescue and then magbibuild siya ng security system later. Now what if ang Diyos natin nire-rescue kanya sa paglalagay niya sa iyo sa tamang fortress? Na hindi na kailangan mangyari yung refuge dahil ang Diyos na ang iyong fortress. Na ang Diyos hindi lang natin tinatakbuhan bilang temporary shelter natin. Na ang Diyos takbuhan natin bilang ating permanent protection, permanent security. Because in God's presence, kapag ikaw ay nasa loob ng presensya ng Panginoon at ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon, let me tell you this, walang authority ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Walang kapangyarihan ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Why? You are fully covered by His presence. Hindi half covered, fully covered by His presence. At katulad ng signal, the more closer you are to the satellite,
Mas malakas ang signal, mas fully covered. Come on now. Grabe, ganito lang talaga ako. Corny lang talaga. Amen. Everybody say covered. Amen. So ano ang secret to live a fully covered life? Number 1, you have to be in position. Number 2, you have to have that confession. And then number 3 will come. You will experience, number 3, God's protection. Amen. Now you will experience God's protection. Now the question is this, protection from what? And this is interesting. Comprehensive, Psalms 91, verse 3. Okay, let's go to verse 2 para may context tayo. And I will save the Lord, He is my refuge, here's my fortress, my God, in Him I will trust. Verse 3, everybody read. I-confess niyo, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you, verse 4, with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promise are your armor and your protection. Balik mo yung verse 3. I love that part. Ang sabi ng scripture, God will protect us from deadly diseases. Meaning, pinoprotektahan tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi na natin kaya i-control. At yung bagay na hindi mo kaya i-control are things that is beyond planning. The things that are beyond prediction. Hindi mo na predict, hindi mo na plano. And as sabi ng scripture, when you are under His wings, you are protected, fully covered. Even sa mga bagay na hindi mo pinipredict na mangyayari. Amen? Kung insurance agent kayo, you will love this message, right? Amen? Because we are covered by His presence. Ano pa? Ang sabi ng verse 3, for He will rescue you. Where? Class? From every trap. So God is protecting us sa bagay na hindi mo kayang kontrolin at pinoprotektahan ka ng Panginoon sa bagay na hindi mo nakikita. Kasi ang trap, walang patibong na obvious. I mean, lahat ng patibong hindi mo kita. At sabi ng scripture, He will rescue you from every trap. How many of you are grateful na hindi ka lang pinoprotektahan ng Lord sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, kundi pinoprotektahan ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo na nakita. Sino sa inyo grateful? Ang Diyos, pinoprotektahan ka sa bagyo. Eh, ang bagyo maingay, pero ang patibong tahimik. At salamat sa Panginoon, ang Diyos ko, hindi lang ako iniingatan kapag may bagyo. Iniingatan din ako ng Panginoon sa mga bagay na hindi ko nakikita. Sa posibleng maling desisyon na gagawin ko, maling business partner, maling kontrata, may hidden agenda, mga temptation na sabi nila, wala naman kaming gagawing masama. Pero tukso pala, subtle temptation, protection from what is attacking you and protection from what is attracting you. Bagay na ginagamit ni Satan na patibong sa bawat isa sa atin, that God is protecting us from temptations and enemies and even uncertainties. And on top of everything, pinoprotektan niya sa bagay na hindi mo kayang i-control, pinoprotektan niya sa mga bagay na hindi mo makikita. At sabi ng verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Have you seen this, mga kapatid? Come on, verse 4. Knock, show it. Okay. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Napansin niyo ba yung pronoun? Hindi niya lang sinasabi, He will cover you with feathers. He will shelter you with wings. No. He will shelter you with His wings. He will cover you with His feather. So ibig sabihin yung nagpoprotekta sa'yo, hindi lang strategy, hindi lang system. Siya mismo. Personal protection. Come on now. Hindi ka lang protected ng isang insurance company. Hindi ka lang protected ng dami ng pera mo sa bank account. Hindi ka lang protected ng napakarami mong doktor o attorney na yung, dami mong attorney sa iyong buhay. Pero ang sabi ng scripture, I protected you. Kasi may mga bagay, we respect doctors, we respect attorneys, pero may mga bagay na pwedeng hindi nila makita. May mga bagay na hindi nila pwedeng masolusyonan. Because with man, it is impossible. But with God, all things are possible. Amen? Amen? So the promises of God. And then sabi ng verse 4. Let's go to verse 4. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. And I love that last part, and I will close with this. And His faithful promises are your armor and your protection. Put that in the comment section. Kung naka-watch party kayo, sabihin nyo sa inyong mga katabi, God's faithful promise is my armor and my protection. Hallelujah. Hindi sinabi ng Lord na walang aatake sa inyo, walang bagyong darating, pero sabi niya kung dumating man, ako ang armor ninyo. Ibig sabihin, ang araw mag-i-exist pa rin, ang atake nandyan pa rin, pero hindi yan makakapenetrate. Kasi ang pangako ko mismo
Ano yung pangako niya? Ako refuge mo. Ano pangako niya? Ako ang fortress mo. Ano pangako niya? Ako magpo-provide sa iyo. Ano pangako niya? Ako magde-deliver sa iyo. At yung pangako na yun, na pinangahawakan mo sa iyong puso, yun ang magpoprotekta sa iyo. Sa lahat ng atake ng kaaway para hindi makapenetrate sa ating mga puso. Hindi tinatanggal ng pangako ng Diyos ang mga laban sa ating buhay, pero yung pangako ng Lord ang nagsisilbing armor o protection ng ating mga puso sa gitna ng mga bagyong ating pinagdadaanan. Sabi ngayon ng Isaiah 54, this is my last verse. Ang sabi ng Biblia, no weapon formed against you shall prosper. Ulitin ko, hindi ako magaling sa English, pero yung formed, past tense na yun. So hindi sinabi ng Lord hindi makakaporma, pero sabi niya kahit nakaporma na, no weapon na nakaporma sa inyo shall prosper. So hindi niya sinasabing walang araw na darating, walang problemang darating, pero sinabi niya kahit dumating, it will not prosper. God will not always stop the weapon from forming, but the Bible says He will stop it from succeeding. Makakaporma, pero hindi magtatagumpay. Akala ko noon, pag sinasabi mong protektado ka ng Panginoon, yung hindi ka dadanas sa pagsubok kasi protected ka. So ibig sabihin, ang definition ko ng protection, protection is the absence of attack. But no. I've realized that protection is not the absence of attack. Protection is the failure of attack. Hindi siya nagtagumpay. Why? I'm covered. Amen? Wala akong physical na armor. Wala akong physical na defense, wala akong physical na refuge, wala akong physical na fortress. But every time I feast at His Word, every time I read His Word, every time I stay in His presence and dwell and sit and read His Word, yung mga salita na yun, nagpo-form ng armor sa aking katawan. Every time I face challenges, every time we face uncertainty, every time we face giants or Jericho walls in our lives, those words that we've read and memorized, those words that we put in our hearts, yun ang nagsisilbing protection natin. Kaya mapapansin nyo, dalawang tao, parehong dumaan sa pagsubok, parehong ang pagsubok. Yung isa nakatayo, yung isa collapse. Why? Yung isa covered, yung isa exposed. Yung isa may words na kino-quote. Yung isa sa panahon ng emergency, walang matakbuhan. But when you stay in God's presence, hindi mo malalaman kung anong darating bukas. Sabi nila, tapos na raw ang gera. Sabi nila, bababa na raw ang gasolina. Sabi rin nila yun last time Pero nagkamali sila. Sabi nila, 2 weeks lang. Buwan na ngayon Last week na, nagpagas ako, ganito lang. Ngayon, grabe. Triple. So, even our government, hindi na ma-predict ang future. They can only speculate. Hindi mo sila masisisi. Kasi lagi na sila nakabase sa nakikita nila, naririnig nila, natatanggap nila. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, pwede nating ilagak ang ating pananampalataya sa Diyos. At sabihin natin, Lord, ako mismo, hindi ko alam kung ano mangyayari, hindi ko control ang pangyayari, pero kilala kita. You are outside time and space. Nakalabas ka sa time namin. At dahil nakalabas ka sa time namin, hindi lang present nakikita mo. Kita mo na mangyayari bukas. Alam mo ang aking kataraan. Sa perspective ng Diyos, kita niya ang past, present, and future. At minsan, nagtatampo tayo sa Lord, na frustrate tayo sa Panginoon kasi ang hirap-hirap ng chapter 3. Pero sa perspective ng Panginoon, kita niya na yung chapter 10. Sa chapter 10, bumangon ka. Pero pag nasa chapter 3 ka, parang ang hirap-hirap bumangon. Parang pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Diyos. Pakiramdam mo, walang protection at pag-iingat ang Panginoon. Pero since God is outside time and space, what you're seeing right now is so difficult. But whatever it is that you are struggling right now is nothing compared to the glory that awaits you. Amen. In the future. Because He has a plan for your life and He sees the future of your life. Ano sinasabi ng Panginoon? Anak, if you stay under the shadow of my wings, you are fully covered. Hindi mo man alam, hindi mo man nakikita, hindi mo man control, hindi mo man mapipredict.
But since you are serving a God who is more than enough, and He is sovereign, and He is in control, you can always say, God is my refuge. God is my strength. He is the very present help in times of my trouble. So the greatest safety in life cannot be found in money, education, or control. The greatest safety in life is found under the shadow of the Almighty God. Be in God's presence. Cling to Him. Kumapit ka sa Diyos. Tumakbo ka sa Panginoon. And I will tell you, magkakaroon ka ng kapayapaan na never mo in-expect na magkakaroon ka sa iyong puso. I know how it feels. Kung kayo po ay siguro nanay o tatay, nag-aalala kayo para sa inyong mga anak. Kung kayo po ay breadwinner ng pamilya, nag-aalala kayo sa inyong mga pamilya at inyong mga anak. Pero kahit anong mukmuk naman natin, wala tayong magagawa. Pero pwede natin magawa. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming fortress. And in You, we trust ourselves. Kahit lumakas ang mga bagyo, tumaas ang mga alon, malakas ang mga hangin, naniniwala ako sa Diyos na may control ng lahat ng bagay. So ang goal ko, hindi i-control ang lahat ng bagay sa buhay ko. Ang goal ko, pumailalim sa pakpak ng Diyos na may control ng lahat ng bagay. Amen? Amen?